nakapasok na tayo. Ayan guys, yung mga makikita dito. Bali yung fare nito is 70 baht. Good morning guys, welcome again sa aking channel, and this is our official first day dito sa Bangkok guys. And gaya ng promise ko kahapon, ipapakita ko sa inyo yung loob ng hostel kung saan ako tutuloy ng 3 days. So ngayon assign ako sa 4th floor and nasa labas lang ako. Bali mixed bunk bed siya guys, so 8 kaming nandoon. So, ibig sabihin nun, pag sinabing mix, magkasama yung lalaki at saka babae, and yung ang na-occupy nung namin is 8. So, nasa baba ako and nasa ako sa 4th floor guys, since natutulog pa sila at 7 o'clock pa lang in the morning. And ang papakita ko muna is yung CR namin. Yung CR dun sa 4th floor is pang babae lang yung available, pero dito sa 3rd floor may panlalaki guys and pang babae, side to side. Bali yung 4th floor lang yung ayan. Good morning guys, hello. Ayan, so ayan, may malaking salamin dito. Ito yung pinaka-comfort room namin, and ayan yung iyan guys. So nandito yung CR natin with bidet, and dalawa yan. So yung shower room naman, ayan guys, ayan, medyo masikip, no? Meron siyang hot and cold. So tatlo yung pwedeng magsabay-sabay na mag-shower, so hindi kailangan magmadali. Nagpo-provide naman sila dito ng dito, body wash, tapos may shampoo and conditioner. And kanina inagahan ko yung pagligo around 6 o'clock kasi mayroon din siyang breakfast included guys. And dito syempre merong hair dryer para mabilis matuyo yung ating buhok. So nakuha ko to sa Agoda guys, Agoda app. So around 2,000 plus lang siya, hindi pa siya aabot ng 700 a day, no? So included na yung breakfast, so napakamura niya talaga. Actually medyo mahal pa nga siya kung tutusin kasi dahil ngayon parang holiday season din dito sa Thailand guys, kaya medyo mahal. Madalas pag mga hindi holiday is nag-range siya ng 500 lang siya or to 600, ganoon siya. Right now pababa na ako from 4th floor sa baba para mag-breakfast and try natin yung free breakfast nila, kung ano yung sinaserve nilang breakfast dito. And ito na yung ready ko guys, no? So meron tayong toast bread dito, tapos may orange pang spread or yung mga palaman, and strawberry, and of course syempre yung coffee natin, diba? Yan. Ganito yung breakfast dito sa may The Cube Hostel, and pakita ko sa inyo yung pinakababa guys. So yung iba kagabi, yung mga naabutan ko rito ng mga guests, minsan dito sila nag-work dito sa area na to. Nakikita ko sila nagko-computer since free din yung wifi nila. Ayan. So kung gusto rin uminom, meron din silang area doon na pwedeng pagbilahan ng mga alak, different kind of alcohol, no? Merong wine, gin, and yung mga workers nila is nag-ano na. Yan. So basic lang yung pinaka-breakfast nila, pero pwede na kasi, di ba, ang mura lang, tapos meron pang ganitong breakfast, saan ka pa, di ba? Yan, isi-share ko lang guys kung bakit ko napili ito, no? Bakit bunk bed. Maliban sa nagtitipid ako, syempre hindi naman tayo yung mag-i-stay ng matagal dito, or hindi naman tayo yung buong araw i-stay mo dun sa room, di ba? Syempre nandito tayo para mamasyal, puntahan yung mga tourist spot. So ang kinuha ko na lang yung mas makamura ko, or mas makakatipid ako, no? Yung matitipid ko, syempre gagastos ko na dun sa pagkain, sa transport, tapos syempre yung mga entrance ng mga tourist spot nila, di ba? So ito yung first time ko makatikim ng orange na parang palaman. Sarap din siya.
Maganda dito sa area na to guys, malapit sa mga sakayan, sa mga BTS area, tsaka MRT area. Kaya madali yung mag-access papunta dun sa mga sa mga tourist spot na gusto mong puntahan. Finish. Yan, after natin mag-breakfast guys, bumalik ako ulit dito sa kwarto. So, ngayon 10 o'clock na. And papakita ko lang ulit yung kwarto. Yan, may molong dyan. And dito ako nakapwesto. Ayan, may AC naman dyan and electric fan pa. So sa ngayon yung mga ibang kasama ko nag-check out na, kaya maayos na dito, wala na yung mga gamit. Nag-ayos na rin yung empleyado dito. And ito yung kwarto ko guys, pasensya na kung medyo magulo. Ayan. And syempre iyan natin yung ilaw. Ayan. So dito may rung saksakan or outlet na pwede sa mga charger. Tapos ito yung binigay nilang card. So gumagana lang ito pag ini-insert mo siya dyan. Tapos ito, kung gusto mo ng fan, ayan, diba? Tapos may sabitan. Tapos na rin sila ng towel dyan and hanger. Yan, ganyan lang siya guys. Komportable naman siya. Malambot yung pinaka foam niya. Tapos mayroong pillow, isang pillow, tsaka ayan, para kumot, para iwas lamig kasi malamig talaga. And yan, para magka-idea lang kayo kung anong itsura ng mga bunk bed dito sa Bangkok, Thailand. And as of now, ako lang yata yung tao. Medyo nagpapahinga pa ako at di pa nakapag-decide kung saan ako mamamasyal. Pero mamaya kung saan man akong padpad. As of now kasi parang yung weather dito is makulimlim and parang uulan. Kaya medyo nagdadalawang isip akong lumabas. Pero siguro mamaya lalabas tayo guys, pagsisipagin na. Ayun na nga guys, nagbabalik na ako at lalabas tayo. So ito yung pinakaharap ng The Cube Boutique Hostel na tinutuluyan ko, no. So dito sa pinakaharap, mayroong nag-set up dito parang yung karinderya style. Ayun na yan po. Palabas na ako. Gaya nga sabi ko, parang may pinasukan akong eskinita dito. Kaya mayroong karinderya dito. Pwede pala akong kumain dito kung gusto kong makamura, no. Ayun na yun yung ano nila. Mayroon din paan ng manok, no. Tsaka tapos may prutas dito na panghimagas. Yan. Nag-decide ako na pasyalan na lang yung mga malalapit dito sa area na to, kung ano yung mga makikita, no, dito sa property na to. Ayan yung sinasabi ko na sign, just in case hindi kayo maliligaw yan. Nakalagay na papasok 10 meters away na. Alright na. Ayan. Maglalakad-lakad tayo dito sa area nito. Ang alam ko kasi mayroong doon, malapit na tourist spot din dito. So lalakarin lang natin. Yan. Dito tayo naglakad kagabi, no. So ito yung itsura niya pag umaga. Ayan. Mataas yung mga building. Itong building na to is yung Siloam Grand Terrace, no. Ayan. Meron din akong nakita nga doon, parang massage something. Kung gusto magpamasayong malapit lang sa amin, sa area namin. Grabe ang ganda nung place, nung pinag-aano akong hostel. Kasi merong karinderya, tapos may mga dito yung parang mamayan kagabi. So hindi ka magugutom, tapos affordable siya. Tapos malapit siya sa mga train station. Di ba? Sulit na sulit. Para may re-recommend ko siya para sa mga solo traveler na gustong makatipid, no. Tapos napaka-convenient. Di ba? And right now, ayan. So yun yung Salading Station, yung BTS.
na tinatawag. Dito pala sa area ng Silom guys, gaganapin yung Songkran Festival which is sa April 14, 15 and 16. So maraming tao rito na magbabasahan. Pero by that time, lilipat na ako ng hostel bandang Sayam. Pero titignan natin kung pupunta rin ako dito sa area na to mismo. Magbabasahan, bali na magpaparade dyan sa gitna. Ayun. Maglakad-lakad lang tayo sa area na to. Sabi sa weather forecast is magkakaroon ng pag-ulan pero grabe yung tirik ng araw. So parang dapat bang maglakad-lakad lang ako rito? Dapat pumunta na ako dun sa mga pinaka-tourist spot. Eh kung pupunta kasi ako ngayon, naka-short lang ako, ayan. Short lang yung outfitan natin. Which is hindi pwede sa mga palace yata. Kailangan may tamang dress sa pagpunta dun. So kung pupunta ako dun, bibili pa ako dun. Di mo? Then ito yung sinasabi ko guys. Ayan, ang lapit lang. Mga ilang minuto lang. Parang nasa 5 minutes lang. Andito na tayo sa Silom Complex. Ito yung isa sa mga pinakasikat dito sa Silom. Yan yung papasukin natin ngayon. And dito lang yung sarading. Meron din pala silang mga lumang bus. Oh. Parang sa atin lang din. Pati yun napapansin ko ba, di ba? Ayan na yan, yung mga nagtitinda-tinda sa gilid-gilid. Nilagpasan ko muna pala yung Silom Complex guys kasi meron akong gustong puntahan na parang sa Japan lang meron since hindi naman tayo makakapunta sa Japan or malay mo balang araw no i-ano natin yan. So pupuntahan ko yung Donkey. Sikat na story to sa Japan eh. Nandun siya, kailangan ko pang tumawid dun sa kabila. So papasukin natin, titignan natin kung ano yung mga makikita doon sa store na yun. Nahanapin ko lang yung pagtatawiran. Ayan, tatawid tayo dito. Alam nyo guys kung ano nagustuhan ko rito. Hindi ako nahihiyang mag-vlog kahit nakikita nila ako. Pero sa Pinas, grabe yung hiya ko pag nag-vlog. Alam mo yung parang pakiramdam ko is pagtitinginan ako ng tao. Even nung nasa South Korea ako nahiya ako. Pero dito parang wala akong pakialam. Lumalakas ang loob ba? Ayan, di ba? Then magko-cross lang tayo doon. Ay, tatawid lang tayo doon. Then pupunta tayo doon sa may Donkey. Yan, may mga store din dito and ATM machine. Siyempre yung bilihan ng ticket, no? Ayan, ayan. Siyempre hindi mawawala yung mga ganyan. Pwedeng bilihan ng mga inumin. Ayan. Ito na ang Donkey. Ayan siya guys, Donkey na makikita lang sa Japan. Parang wala yata akong napansin na meron sa Korea. Ewan ko lang kung meron siya. Kasi usually sa Korea ang meron is yung tinatawag na Daiso, which is napakamura. Tingnan natin kung mura din yung mga nabibili dito. Ayan siya guys, lagi ko itong nakikita sa mga vlogger na nagta-travel dito sa Thailand. Ayan. Actually, hindi. Hindi nila pinapasok to. Parang nakikita ko lang na lagi nilang pinapasok sa Japan. Ayan. Right now, papasukin natin. Tignan natin. At isasama ko kayo guys. No? Donkey! Ayan, nakapasok na tayo. Ayan guys. Yung mga makikita dito. Oh, mga shampoo. Yan. Grabe. Tagto 229 ba itong mga ano na to? Magkano kaya sa peso yun? 170 ba? Mahal. Kasi kung 229 baht siya, yung 100 baht kasi nasa 170 pesos. Kung 229 nasa 300 plus para lang dun. Parang hindi yata mura dito. And tignan natin yung mga price ng ano.
339 baht para sa mga shampoo. Siguro dahil ano siya, no, imported from Japan, kaya ganun siya kamahal. Ayan pa. Para sa mga ano, skin, ano bang tawag dyan? Yung mga may SPF 50 na tinatawag, pang protect sa araw ba yun? Ayan pa guys, so. Pero in fairness, yung price hindi friendly, para sa akin lang naman. Ito, 99 baht, nasa 170 pesos. Sa Korean ito, nasa ano lang ito 3,000 won or nasa 120 pesos. Pero dito, nasa 170 pesos siya, no? Ayan siya guys. Yung mga beauty products. Ayan pa, yung mga Lopi. Siyempre, Dragon Ball. Ayan siya. Nasa 599 baht, 799 baht. Ayan. Magkano yun sa peso? Kayo na lang mag-ano. And ayan. Basta yung mga area na to, parang toy section siya for kids. Tapos dito may mga para sa mga alaga natin, no? Aso, pusa, ganyan. Para sa mga oral naman, mga toothbrush, toothpaste. Dito sa second floor, meron silang Japanese restaurant na yun, no? Pwede kayong order ng Shuyu ramen, Tonkotsu ramen, tsaka yung chashu don nila, no? So, nasa 99 baht siya or nasa 170 pesos. Palagay ko mura na siya. Kasi sa Pilipinas, parang nasa 200 to 300 pesos to. Pero dito, nasa ano lang. Pero meron ding mahal. Depende pala. So, mayroon din tagti 340 pesos. So, ngayon, hanggang second floor muna tayo ngayon. Ayan. Second floor muna tayo ngayon, guys. Pero di ko lang sure kung mayroon pang third floor. Ayan. Meron pa ba? So, lumabas na ako. Iba na to. So, hanggang second floor pala yung ano, Donkey. Wow, nakakalibang. Kasi, di ba, sa Japan lang meron yan, pero ngayon, naano natin, nakadaan tayo, kaya parang pakiramdam na rin, nakapunta na rin tayo ng Japan. May ganun. Ayan na yan. Parang Pinas din, traffic din sila dito guys, sa may Silom Station. Sa pagdating ng Songkran Festival, ipapasara nila yan para dun sa festival na yun. And doon magkakasiyahan talaga. And isa yun sa mga dahilan kung bakit pinili ko yung April guys, kasi talagang sa mga vloggers, sa mga ano sa napapanood ko sa YouTube, talagang masaya siya. Yung mga Thai milk tea nila nandyan. And ngayon pupunta na natin yung kaninang Silom Complex. Ayan, gaya ng sabi ko guys, sa Lading BTS, kaharap lang ang Silom Complex. And right now, papasok na tayo para makita natin yung pinakaloob at kung ano yung mga pwedeng mabili dito sa may Silom Complex. Let's go. Ang bungad niya may Starbucks agad, tsaka mango dito sa gilid. And tapos may mga pagkain agad dito, no, na pwedeng mabili. Ayan siya. Diba? Dito pa lang sa ano to, first floor. So let's see kung ano yung mga makikita dito. Ayan. Ayan. Grabe. Ang alam ko, mayroon pang area talaga na pwede ang bilan. Grabe yung pila nung isa, Ano yung pinipilahan nila doon? Mika Patissier. Ang haba ng pila. Ano kayo meron doon? Mika Patissier yung pangalan. And ang haba talaga ng pila. Ayan guys, Ayan na yan siya guys, Grabe. Ganda rin ng design, di ba? And nasa ground floor na tayo. Parang dito yata talaga yung mga pinakaano nila, pagkain.
yung mga restaurant nila. Ayan. So, let's see. Oh, may Mom's Touch dito. Isa sa mga paborito kong ano dito, pagkain sa Korea. Ayan, yung Mom's Touch. Meron din pala dito sa Silom Complex. Tingnan nga natin kung magkakano. Ayan, kung magkakano siya. Mayroong 149 baht, 185 baht. Ayun. Ang hirap kasi first time ko dito, ang hirap mag-compute sa utak. 170 pesos. Hindi ko kasi maintindihan kung nasaan yung set nila dito. Ito yung sinasabi kong ano nila guys, supermarket. Dito. Ang name yata ng supermarket is Tops. Ayan, Tops. Ayan yung mga prutas. 95 baht, 179 baht. Pasok pa ba tayo or wag na? Parang wag na yata. Kasi supermarket lang naman siya guys. Yun ito magiging mabenta niyan. Itong ano na to. Water gun na to. Kasi para dun sa Songkran Festival nga. So magkakano kaya dito? 299 baht. So nagkakalaga siya ng around 500. Yung maliliit 99, 170 pesos. Yung medyo mas malaki ng konti 199 baht. Yung pinakamahal nila is 399 baht. Ayan, yung mga malalaki, pangmalakasan. Maso-sold out yan pagdating ng Songkran Festival. Actually, yung alam ko, nung nanonood ako ng mga vlog about doon, yung mga nabibili ng mga Pinoy is around 250 baht. Pero doon yung pinakamahal is yung 399 baht, no? So, nasa 680 pesos, mga ganun. Ganun siya. So, dito sa area na to pala guys, merong eto sikat na sikat to. Pag sinabing may tatak niyan, Michelin ba ang tawag dyan? Ayan, ito nga na to. Hindi ko alam kung paano basahin. Michelin siya. Pag sinabing ganyan, ibig sabihin quality yung food nila, masarap talaga. Ayan. No? And magkakano kaya? Itong Michelin na to. So, ayan. How much? Meron dito regular, sabi niya 95 baht. Tapos yung special is 125 baht. Yung mga ano yan guys, ayan. Ayan siya. Mahilig pa man din ako sa noodles. Ayan. Merong 295 baht signature egg noodles, sabi niya, with braised abalone. Ayan guys. Parang afford naman yung mga price. Hindi naman siya as in mahal na mahal. Kasi nag-range lang din naman siya na 300 ganun. Diba? Parang afford na rin siya. Tsaka mayroong smaller size tsaka big size. Tapos may mga dim sum din sila dito. Ayan. 125 baht to 155 baht na. Anyway, ito yung gusto kong matikman, yung tom yum kung noodles. Parang isa rin sa mga sikat na pagkain sa mga Thai. Pero, dito ba ako kakain ngayon? Parang mamaya na lang siguro guys, kapag babalikan ko na lang, since may rami pa naman tayong time. Wala pa namang 12 o'clock, no? So, nagsisimula pa lang naman tayong dito sa may Silom Complex. Ayan. Para sa inyo itong mga gaga. Natawa ako dun sa pangalan ng store, Gaga. Kapatid ni Gago. Anyway, proceed na tayo sa second floor. From basement to first floor kanina, yung entrance, nalibot naman na natin to. Pupunta na tayo sa may second floor. Dito sa area na to, sa second floor, ayan guys, merong dito, mango and coconut treasure. Pero yung gusto kong tikman dito guys, yung sikat na sikat is yung mango sticky rice nila. Pero hindi pa ako nakakita kung saan. Pero kapag tayo, ayun, tikman natin kung talagang masarap yun.
Isa rin sa mga sikat yun dito, guys. And dito, may beauty products, Watson. Oh, may Watson sila dito. Yan. Tapos, optical. Parang walang masyadong makita dito sa second floor, no? So, dahil walang masyadong makita dito sa second floor, yun lang siya. Ay, meron pa pala siya banda doon. Pero hindi siya masyadong interesting, kaya mag-proceed na tayo sa third floor. Ayan, guys. So, ipapakita ko sa inyo. Ayun, oh. Diba? Hanggang 5th floor ba to or 6th floor? Anyway, let's see. And dito sa area na to, wow, tindahan ng gold. Ayan. Silom Complex. Tindahan ng gold. Ayan siya, guys. Ayan, ang daming nakapila, in fairness. Mura kayo. Sabi nila ang ganda daw na investment ang gold. Which is hindi naman kasi ako mahilig sa gold, kaya hindi ako nag-invest. Although nagbibigay ako ng gift para sa mother ko. No? Dahil nga yearly talagang talagang tumataas yung presyo na to, hindi bumababa. Ayan siya, guys. Grabe. Oh, ganda, oh. Ang alam ko, sabi nila dito lang yata sa Thailand ang merong 23k. 'Di ba usually ang mga is 10, magsisimula sa 10k, 14k, 18k, tapos 21, tapos syempre yung pinakapuro na 24, no. Pero dito daw sa Thailand meron daw silang 23k. 23 karat. 'Di ba? So kunting-kunti na lang na siya, pure gold na siya, 'di ba? We got it. Oh, napunta sa pure gold. Ewan ko sa'yo. Ayan. So, tuloy lang natin. So, yung bungad ng third floor, yun nga, yung ng gold doon. Daming nakapila. So, hindi ko alam. Dito sa area na to, ayan, bilihan ng iPhone para sa mga mayayaman. iPhone para lang sa malalakas. Yan. Let's go. Karamihan sa mga ibang Pinoy, ang alam ko dito rin sa Bangkok sila bumibili ng gold kasi sabi nila mas mura daw yata dito kumpara sa Pinas. Napansin ko nga rin, akala ko dati mas mura sa atin kaysa sa Korea, no, since galing ako ng Korea. Pero nung nagpunta ko, grabe ang mahal na. Wala ka nang makikitang mura ngayon. And dito sa area na to, yun guys, oh, ganda ng design. Rainbow ano ba yan? Ayan, oh. Siyempre kilala sila sa mga talagang inaano nila yung LGBT, sinusupport nila. Dito nga na, 'di ba? Legal na yung pagpapakasal ng mga same sex. And siyempre, yung mga surgery para sa mga nagpapa-sex change dito. Kilalang kilala sila. 'Di ba? Meron din palang Daiso dito. Kung kanina nandun tayo sa Donkey, dito naman Daiso. Dito napakaliit lang yung area. Dito sa third floor. Oh. Sa area na yun, ayun, department store para sa mga damit-damit. And let's go. Tapos meron din mga upuan dyan. Kunyari pag napagod ka na, pwede kang mag-relax. Yan. Tuloy lang natin yung paglalakad. Talaga ako dito sa area na to, guys, itong gold na to. Ang pangalan ng store pala is Hua Seng Heng yan. And ayun yung mga maraming ginto, ang daming option. And ang daming pilo. Mura kaya talaga. Grabe. Tapos ang dami na nagbabayad doon. And ang dami pang namimili banda rito. Yun. Diba? Parang gusto ko tuloy tumingin. Pero nahihiya ako. Kasi di naman ako marunong, hindi ko alam kung nag-i-English ba sila or hindi. At saka, kung titingin lang ako, parang nakakahiya naman kung di ka bibili. Dapat parang pag ka, sure kang bibili ka, di ba? Wala sa plan. Tsaka kulang yung budget para dun. O, yung ibang, dito, yung area nila Langaw, sila lang yung matao. Pero dito sa area na to, wala. Lugi negosyo. O, kayo-kayo na lang, sabi niya. Kami-kami. Nakakatawa yung mga nila. Kami-kami. O, di kayo-kayo na lang. Kayo na lang magpaganda dyan. Ayan. Yan. Then, bababa na tayo ulit, guys, no?
Tapos na, since nalibot na natin, parang inulit ko lang yung third floor kung saan makikita yung ginto. Diba? Mas maganda sana kung ano, no, nakapagtanong ako ng mga price para magkaroon kayo ng idea. Pero nahihiya kasi ako, pasensyaan nyo na. Pag ano guys, pumunta na lang kayo doon. Sa may third floor dito may Silom Complex. And akyatin nyo yun. Kung malay nyo makabili kayo dito kasi palagay ko mura siya talaga. Diba? Yung kagandahan dito, parang wala naman silang pakialam kahit nagvo-vlog ka, no? Hindi naman sila nako-curious. Yung nung nasa Korea kasi, masyado silang curious, masyado silang parang sensitive ba sila kapag nakita nilang nagvo-vlog ka, umiilag talaga sila. Dito wala silang pakialam. Ngayon lumabas na ako dito sa Silom Complex guys. Nasa harap ako. Dito sa pinakaharap ay mga ganito. Ang alam ko ang tawag nila dyan mga tuk-tuk eh. Wala lang. Ang cute lang. Gusto ko lang ipakita sa inyo. And syempre, uso din sa kanila yung mga Grab, no? Pero sabi nila, imbis na Grab ang gamitin mo, mas maganda yata yung Bolt na apps. Ayan yung mga Grab. Ayan. Sana minsan makapag ako, no, tuk-tuk para lang maranasan. Ang cute. Akala ko para siyang katulad sa e-bike sa atin. Hindi pala. May pagkakaiba. Parang motor talaga siya na. Yun na yun. Grabe, ang dami nag-grab dito. Oh. Lalakad-lakad muna tayo. Lumabas tayo doon. And banda dito sa area na to may McDo pala. Oh. Konti lang, katabi lang siya ng Donkey. Ayan. Tapos alam ko yung banda doon sa area, halos katapat ng Silom Complex. Meron namang Burger King doon. Oh. And this area is Park Silom. Silom Park? Park Silom, sabi na. Parang alam ko kilala din tong na to eh. Park Silom na to. Yan, Grabe, ang tataas ng building dito. Ayun, Park Silom guys. Ang alam ko sikat din itong na to eh. Parang naririnig-rinig ko sa mga vlog. Yan. Sa paglalakad natin guys, may nakita ko dito parang area ng mga street food. So, di ba kanina nasa Park Silom tayo, nandyan tayo. Then dito sa area nito, ayan, ang daming dito prutas. Ayan, may mga street foods dito. Ayan. Na pwede nyong subukan. Grabe. Pero medyo masikip lang. No? Ayan. May mga kare-karinderya din. Palagay ko yung mga karamihan ng mga dito is mga empleyado. Ayan, oh. May mga sausages dito, barbecue. Ayan, may mga damit din. Oh, di ba? Sikat din pala sa kanila ang chicharon. Ayan, oh. Di ba? Ang daming tao. Parang mga empleyado sila. Ayan, oh. Grabe, ang daming pwedeng pagpilian ng pagkain dito. Di ba? Ang ganda ng area. So, kapag napunta kayo dito guys sa Bangkok, recommended ko yung The Cube guys. The Cube Hostel sa mga solo traveler. Ayan. And dito, ayan, karinderya ulit. Fishbowl. May mga fishbowl din dito sa area na to. Ayan, ang daming pwedeng pagpilian. Oh. Naka-line up lang siya. So mamaya siguro dito, mayroong mga mango sticky rice dito, oh. Ito pa man din yung gusto ko talagang kainin. Grabe, ngumingiti talaga sila, no. Napaka rin welcoming nila sa mga foreigner. Grabe. Teka lang. Ayan. Dito medyo kumonti na. Doon sa area na yun, ang dami. As in, tabi-tabi talaga sila. Siguro dito na lang din tayo kakain kasi palagi ko mas mura dito kaysa dun sa kanina. Diba? Ayan. Parang pancake ata to. Diba? Dami nating nakikita.
Maglakad-lakad ka lang dito sa area na ito. Oh. Siguro bukas pupunta ako dun sa mga sikat talaga na ano, no. Sa ngayon dito muna tayo sa area na to. Ayun, ayan, may karinderya din dito. Ito mo. Marami din kumakain. Siguro nga dahil mas mura kumpara sa mga pupunta ka nga naman ng sikat na ano, mas mahal. Dito nag-range lang siya ng 50, 60, pinakamahal is 65 baht. Ayan siya. Parang yung kinain ko rin kagabi. O tama, parehas nga siya. Yung chicken noodles kagabi. Same price. Siguro kung sa Silom Complex mo siya kakainin, di ba, nag-range siya ng parang nasa 100 baht. Pero dito half price, di ba? So, ayan, meron pa pala dito, marami pa guys. Grabe. Hindi ka magugutom dito sa area na to. Ayan. Oh, mayroon din silang ganyan. Crispy pata. And noodles, ayun, 70, 80, 50 baht lang. Tapos crispy pata nasa 60 to 70 baht. Grabe, ang daming tao. Di nga ako magkamali, puro mga ano yata to, mga empleyado. Ayan, guys, ang dami. Grabe. Matao, parang masarap dito. Parang masarap dun sa area na yun. Ang daming tao. Eh, meron pa ba dito? Meron din naman sa area to, pero yung parang blockbuster kasi meron pang nakapila talaga. Grabe, mura nga naman kasi. Nag-range lang ng 50 to 70 baht. Alam na dito tayo makakatipid, kaya dito tayo kakain. Yan, parang dito merong tapsilugan. Sikat din yung ano na yan, pagkain na yan. Wala na yata dito. Yan. Hala, may isa pang tourist spot na nakita ko dito, guys. Ito kilalang kilala to dito sa Silom. Pero nakalimutan ko kasi yung pangalan. Napakalaking building. As in, magbabayad ka ng around 1,800 yata para lang mag-entrance, or around 1,000 pesos. And makikita siya sa Klook. Ayan siya, guys. Oh. Sobrang sikat yan. Di ko alam na dito pala siya sa Silom area. Ayan siya. Oh. Yung building na yan, sobrang sikat. Kung sino nakakaalam, pwede nyo i-comment down below yung pangalan. Or pwede ko rin nilagay, sa-search ko na lang. Ayan siya, guys, yung building. Parang nasa, ano yata yan, 70 floor? Hanggang 74th floor yata siya. Tapos yung pinakatuktok niya, parang makikita yung, kumbaga glass, makikita yung sa, sa ibaba. Nakakalula, and makikita mo yung buong Bangkok 360, no? Iikutin mo siya. Hindi ko alam kasi kung worth it na pumunta dyan, no? Kasi medyo nagtitipid tayo. Alam nyo na, pawis na pawis. Grabe, summer na summer din dito. Ito yung disadvantage ng mga no, ng mga pawisin. Yun na yun nga guys, kakain na tayo. Dito ako lang sa may karinderya. Yung katapat ng 7-Eleven kanina. And ito yung sinerve sa akin. So kanin muna tayo ngayon since noodles na tayo kagabi. Eh halos lahat ng mga may pila doon, puro noodles. And may mga Pinoy din ako kaninang nakita doon. Eh sabi ko kung masarap. Ang problema, noodles yan dahil kaka-noodles ko lang kagabi. So ngayon, I decided na magkanin na lang. Ito, non-spicy siya. Pero yung kanina, niluluto ni Manong, yung katabi ni yung sino mismo nagluto nito, napaka-spice, parang Sri Lanka yung style. Then, tikman na natin guys. No? Let's go. Bali yung price nito is 70 baht. Sarap. Magaling si nanay magluto, no? Hindi siya maalat. Tapos may kasama siyang ganito. Cucumber. Ang sarap.
problema. So free naman yung water, no? Parang karinderya din talaga sa atin, eh. Tapos kukuha ka na lang ng yelo mo doon. May baso, ano siya. Huwag na dun sa area na yun. Ang maganda pa dito sa karinderya na to, para siyang restaurant style na pagka-order mo, i-cook nila. Hindi siya yung ready to cook na siya. Yan masasabi kong magaling talaga magtimpla si nanay. Parang kangkong yata to. Tapos tomato. And I'm back, guys. So ngayon, katatapos ko lang kumain and pabalik na ako sa hostel para magpahinga ulit. Since ang gusto ko lang naman is ipakita yung area na to kung saan ako tumutuloy ng hostel, no? Kung ano yung mga pwedeng makita, kung saan pwedeng kumain. Tapos nakita pa natin yung Silom Complex and nakita natin yung bawat palapag. And yan, pauwi na ako, guys. And magpapahinga ulit. And until next time, tsaka kung matapusin itong vlog na to, abang-abang kayo kasi marami pa tayong pupuntahan, marami pa tayong titikman, marami pa mga tourist spot. Magkakaroon kayo ng idea kung saan pwedeng makatipid, kung saan yung mga masasarap na pagkain, no? Yan. And even dito sa hostel namin, may mga kakarinderya din, no? So kung gusto nyo makatipid, pwede na mismo dito. Ayaw. Diba? Grabe. Sa susunod, try natin kumain dito or pwede mamayang gabi dito tayo kumain. Kaso kasi kagabi nung around 8:30, sarado na sila. Kaya hindi ko alam na mayroong karinderya din pala dito sa mismong harap ng hostel namin. And that's it for today, guys. Bye!